Gaano nga ba katikas ang ating Secretary of Defense na Secretary Gibo Teodoro sa pagtuligsa dito po sa ginagawa hanggang ngayon ng China sa atin sa ating EEZ sa West Philippine Sea? Ito po ang ating gagawa ngayon ng reaction video mula po ito sa UNTV News and Rescue. Title po ito, Close Encounter ng Navy Ships ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Madaragdagan pa, yan po ay ayon sa ating Secretary of Defense, Secretary Gibo Teodoro. Bago po ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng itong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. I'm not alarmed and I'm not surprised. Sinasabi ko na matagal na. Pakikibaka ito. We have to expect those things to happen. Hindi na naalarma at nagulat si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa nangyaring encounter ng Navy ships ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Nitong Lunes, nakaranas ng dangerous maneuver at pagbuntot mula sa Chinese warship ang BRP Emilio Jacinto habang nagsasagawa ito ng maritime patrol 11.8 nautical miles mula sa katimugang bahagi ng Baho de Masinloc. Ayon kay Secretary Teodoro, asahan na ang mga ganitong pangyayari. We have to expect more of the same. I mean, alangan naman hindi natin gawin ang katungkulan natin sa ating jurisdiction sa ilalim ng batas. Hindi pwede yun. Hindi sila ba nagdidikta ng batas ng mundo? Hindi. Di ba? Napakaangas po ng ating Defense Secretary Gibo Teodoro. Totoo po yun, no? Kailangan po natin gawin ang ating pong katungkulan dyan sa ating EEZ. Hindi po pwede tayong tumigil at talaga pong sumuko na lang dahil po sa pangharas sila sa atin. Kasi alam naman po natin napakalaki po ng adhikain ng gusto nilang makuha sa atin, no? Dahil po meron po tayong methane gas dyan, langis at natural na yaman sa ating EEZ. Yun po ang gustong kunin po ng China. Kaya hindi po sila titigil dahil po sobrang ganid talaga ng leader nila na si Xi Jinping. Kaya tama po yung sinasabi ni Sec Gibo na hindi po tayo pwedeng tumigil dahil hindi po sila ang nagdidikta ng ating batas sa ating sariling bansa. Napakagaling po talaga nito ni Sec Gibo. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Hindi pwede yun. Hindi sila ba nagdidikta ng batas ng mundo? Tama. Hindi. Sinabi pa ng kalihim na may kabayaran para makamit ang kalayaan. Ngayon, ano ang price? Kung magdesisyon tayo na madali, apis, capitulate. Ngayon, kung tinatawag natin ang sarili natin na republika at makasarinlan, stand up. Nasa stand up tayo. Ang cost nun, mangyayari ito. Diba? Ganun po ang napakagandang marinig po natin sa isang leader, no, ng ating bansa o isang sumusuporta sa leader ng ating bansa, di ba? Ganon, ipaglaban po natin ating kasarinlan. Nandoon po tayo eh. Kung makabansa ka, mahal mo ang bansa mo, dapat kang lumaban. At yun nga po ang kaakibat nun. Kapag ikaw ay inilaban mo ang iyong bansa, ang kaakibat po nun ay talaga pong digmaan. Ganun po yung gustong sabihin dito ni Sec Gibo. Hindi po titigil po yung China, no? Kahit po tayo po ay talaga pong dumidepensa sa ating teritoryo. Hindi po sila titigil kasi meron silang adhikain na makuha ang ating teritoryo. Dahil alam nyo na nga po yung gusto nilang kunin sa atin. Ang ganid kasi itong si Xi Jinping, syempre $1 billion po ang makukuha po nila sa ating methane gas at langis. At alam nyo na kung bakit, di ba? Sobrang bagsak po kasi ang ekonomiya ng China, kaya gusto rin po makuha ng China ang teritoryo natin. Ganun po yun. Kaya nga po para sa akin, sana maasikaso na rin po yan ng gobyernong PBBM na talagang makuha na po natin ang mga ligas na yaman dyan sa ating EEZ at mag-drill na rin po tayo ng ating methane gas at langis dyan para po ang Pilipino o ang Pilipinas ang makinabang dyan kasi po atin po yan, legit na atin yun. Ang cost naman, pag hindi tayo tumayo, kalimutan na natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Tama. Dapat lang tayong manindigan dahil ang kinabukasan ng ating mga saling lahi, no, ng ating mga anak at ating saling lahi ang dapat makinabang diyan. Dapat po ilaban natin yan dahil ano pang saysay na atin yan kung hindi po natin ipaglalaban yan. Kaya sobrang saludo po ako dito kay Sec Gibo dahil mararamdaman mo po talaga sa kanya na ayaw niya yung ginagawa ng China at talagang tinutuligsa niya ang ginagawa sa atin ng China mula sa pool.
mararamdaman mo talaga yung puso bilang Pilipino. Dapat gantong leader po, no, gantong mga leader ang ating sinusuportahan bilang Pilipino tayo. Yun. Ang cost nun, mangyayari ito. Ang cost naman, pag hindi tayo tumayo, kalimutan na natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Tama. Dagdag pa ni Teodoro, patuloy din ang pamahalaan sa paghahanda at pagtutol kung may insidente muli gaya na nangyari sa Sandy Cay. Nauna nang nagtungo ang tauhan ng Chinese Coast Guard sa Sandy Cay at nagpakuha ng litrato hawak ang watawat ng China. Diba ang kapal-kapal ng mukha nitong gobyerno ng China para gawin po yan? Atin po yung Sandy Cay. Tandaan nyo, no? Talagang ginagawa nilang lahat para ipamukha sa atin, no, na kanila yan, na which is hindi po totoo yon. Tayo po ang legit na nagmamayari niyan. Tandaan nyo, wag na wag po tayo magpapadala dyan sa mga pro-China, sa mga Chinese mismo na yan, sa gobyernong Xi Jinping. Atin po yan, manindigan po tayo. It is obvious which country does not adhere to the rule of law here. It is only China. Tama. I mean, bukod tangi po sila. Valedictorian po sila sa hindi kasusunod ng rule of law. Diba? Sila mismo daw ang valedictorian na hindi sumusunod sa rule of law o sa international law. Diba mula sa pool nilalabag ng China ang international law, lalong-lalo na po ang UNCLOS. Diba po? Tayo po ay sumusunod sa UNCLOS. Ganun po ang gustong gawin talaga o ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Nandun lang po tayo sa rule of law ng UNCLOS o ng international law. Sumusunod tayo. Hindi pwedeng hindi tayo susunod doon. Dahil mawawalan po ng saysay ang lahat ng ating ipinaglalaban kung gagawin din po natin ang ginagawa sa atin ng China. Real talk po yan. Po sila. Valedictorian po sila sa hindi kasusunod ng rule of law. Tama. Kung may ginawang tama yung bansa na yan. Yun. Ngayon, hindi bansa, baguhin ko. Yung partido na nangangasiwa sa kanila. Ngayon, of course, hindi pwede siguro akong ma-disappoint sa latest na nangyayari. Hindi disappoint yun, expected yun. Tama. Kaya kailangan paghandaan itong mga ito. Totoo yun, yung sinasabi yan, no? Dapat paghandaan natin, no? Dahil expected na yan, eh. Meron kasi silang gustong kunin sa atin, kaya ginagawa nila yan. Tandaan nyo na ganid itong si Xi Jinping. Lahat po sa Indo-Pacific, hindi lang po sa atin, hindi lang sa Pilipinas, ang gusto nilang makuha. Lahat po yan halos. Kaya nga po meron silang imaginary 10 dash line, eh, diba? Na sinasabi nilang kanila daw yun, eh. Pero hindi po yun nare-recognize sa UNCLOS. Pero naniniwala sila doon sa 10 dash line nila na yun, na kanila daw lahat yan. Diba? Ganon kagahanid si Xi Jinping o ang gobyernong China. Diba? Kaya kailangan po tayo ay hindi po tayong pwede mag-sitting pretty, kailangan tayo ay maghanda. Tulad po ngayon ng ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpapalakas po tayo. At talagang kinakaibigan po natin lahat ng malalakas na bansa at lahat naman po ng mga bansang yan ay todo suporta po sa atin sa Pilipinas dahil parami na nga po ng parami ang ating mga kagamitan, mga barko at paparating na rin po ang ating submarine sa near future. Pinangako po yun ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kailangan po nating suportahan ng ating gobyerno ngayon dahil kung hindi po natin susuportahan ng ating gobyerno ngayon, kawawa po tayong mga Pilipino. Baka nga po, pag hindi po natin sinuportahan nating gobyerno at talaga pong dinumog na po tayo ng mga pro-China, nako, baka hindi po malayo maging probinsya na tayo ng China. Real talk po yan. Sana po maging matalino po tayo. Hindi pwede siguro akong ma-disappoint sa latest na nangyayari. Hindi disappoint yun, expected yun. Kaya kailangan paghandaan itong mga ito, no? At tutulan. Samantala, ngayong araw ay formal nang nagtapos ang taunang balikatan exercise ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Sa loob ng 3 linggo, nagsanay ang mga ito ng Multilateral Maritime Exercise, Maritime Key Terrain Security Operation, Integrated Air and Missile Defense, Counter-Landing Live Fire Exercise at Maritime Strike. Di ba nakikita niyo naman, no, lalong-lalo sa Amerika. Sobrang solid po, sobrang kudos po sa Amerika dahil hindi po tumitigil ang kanilang suporta sa ating bansa. Di ba nagkakaroon po tayo ng mga maritime exercise, balikatan, lahat na po. Sa laklib. Tandaan nyo, lahat po yan ang ginagawa po natin, no, yung mga exercise na yan para po malinang o talaga ma-enhance pa ang ating capability pagdating po sa digmaan. At talaga pong sinusuplayan din po nila tayo, hindi lang po ng Amerika, iba't ibang bansa pa po, ng mga matitinding kagamitan para po sa digmaan. Di ba po? Dapat po tayo maghanda talaga. Kaya malaking kudos po talaga sa mga sumusuportang bansa sa atin, particularly sa Amerika.
Sa lahat ng ito, pangunahing sinasanay kung papaano dedepensahan ang teritoryo ng bansa sa Yes. pananakop ng mga dayuhan. This exercise and deepen our collective commitment to regional peace and security. Today, we are forging not only stronger armed forces, but a more secure world. Yes. Naniniwala rin ang Pilipinas at Amerika na ang isinasagawang joint military exercise ay may malaking bahagi sa seguridad ng Indo-Pacific region. Tama. Bawat bansa sa mundo, lalo-lalo na kung archipelagic ito, mas lalo dapat pag-igtingin ang pagsasanay, paghahanda Yes. at paglalagay at pag-aambag ng tamang resources. Ito po yan sa akin no. Tama po yung sinasabi niya yun. Dapat po tayo maghanda. Dahil unang-una meron po talaga tayong hidwaan no, patungkol dyan sa China. Kasi po itong China talaga ay talagang lahat gustong kunin. Lahat gustong angkinin. No, palibasa mahinang bansa tayo, ginaganon-ganon tayo. Tandaan nyo to. Kung hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ang ating leader ngayon, paano na? Malamang nga po, totoo, naging probinsya na tayo ng China. Pero ito po ang ating leader ngayon ay talaga pong lumalaban at inilalaban po ang ating soberanya. Di ba po? Mararamdaman po natin ang pagiging Pilipino natin. Hindi nawawalan ng saysay ang dugong Pilipino natin dahil po sa ating leader. Dahil nakikita nyo naman ngayon, no, palakas na po ng palakas ang Armed Forces of the Philippines dahil po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dumarami na po ang ating mga kagamitan, mga barko natin, may Miguel Balbar na tayo. Marami pa pong parating mula po sa South Korea at Japan. Tandaan nyo yan. Pati po sa India, no, sinusuplayan tayo ng BrahMos. Alam nyo naman po yung nangyayari ngayon sa India at Pakistan. No? Talagang ang tindi po pala talaga ng BrahMos. Doon natin napatunayan na yung missile nilang BrahMos po ay hindi po basta-basta. Na thankful po tayo sa India dahil meron na rin po tayong BrahMos. Tested na po yan na meron po tayong BrahMos at talaga pong napakatindi po pala ng missile na yan na BrahMos. Kaya sobrang solid po talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi siya po yung leader na nakitaan natin na talagang ilalaban ang ating EEZ o ating soberanya. Wala na pong ibang leader na ganyan ngayon sa panahon pong ito dito po sa atin sa Pilipinas. Lalagay at pag-aambag ng tamang resources para Tama. sa depensa. With that strong foundation in place, our countries work together at all ranks, civilian and in uniform, to adapt to evolving threats in order to achieve our shared security goals. Ayun lang po ng ating po nagawa ng reaction to. Sobrang kudos po talaga sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre po sa Amerika na mulat sa pulpo, no, kahit po yung nakaraang administrasyon ay tinutulig sa po ang Amerika, hindi talaga po bumibitaw ang Amerika sa pagtulong po at pagsuporta po sa atin. Ngayon po ay kasundo na po ng ating leader, ang leader ng Amerika, ay talaga pong binubuhusan po tayo ng tulong at iba't ibang bansa rin po. No? Maraming salamat po sa iba't ibang bansang tumutulong sa atin sa pagpapalakas ng ating sandatahang lakas. Maraming salamat po. No? Huwag nyo kadilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update kayo kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. I-komento mo sa baba kung anong saloobin mo sa napanood po natin. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.